What is up sa inyo mga katropa? It's me, your boy, back it up again with another Vlogmas Season 4 episode number 2. So yeah, I'm back again, no? We're back in business. We're back on the Vlogmas shit. So pagpasensyaan nyo na kung walang proper ending ng vlog ngayong walang proper ending ng vlog ngayong 2023. Pero sinabi ko naman last episode, ng episode 1 na yun nga, nag-take ako ng vacation or ng pahinga ng month of August. So that's why talagang wala akong upload na vlog. And then bukod doon, niready ko nga itong Vlogmas Season 4. So yun. So wala pang September, 4 na agad yung episode or content na naka-ready. Tapos it means September, meron tayong 5 Vlogmas episode na pwedeng i-upload para sa October naman, since every Sunday yung upload natin. So yun. So let's start this freaking episode number 2 ng Vlogmas Season 4. Let's go. So yun, makikita nyo naman sa title, then sa thumbnail, then kung naka-follow kayo sa page natin, sa official page natin, hindi na ako magpo-post ng videos doon, bali yung mga announcements na lang or parang mga dump sheets na lang, doon ko na lang maipopost yung mga spoilers, yung mga upcoming episodes natin. So yun, kung naka-follow kayo sa page ko, nakita nyo na naman yung thumbnail ng Season 2, which is an ultrasound thumbnail. Ultrasound yun ni Mama. Okay, baka kalahin nyo, ultrasound sa akin yun eh. Baka sabihin nyo, tatay na pala ako, kaya pala ako nawala. Okay. Hindi. Mama yun, okay? Ayun, yun nga. Nakikita nyo naman sa title at dun sa thumbnail at may idea na kayo kung ano yung topic natin for today's video. So, yung kapatid ko, yeah. Hindi na po ako basta bunso, hindi na po ako only child, hindi na kapatid na po ako. Wala pa siya dito sa mundo to, pero ang alam ko by December darating yung kapatid ko sa mundo to. Parang mamumulat siya sa realidad ng mundo to. Sa December, hindi ko alam kung 10, alam ko 10, pero minsan kasi diba na-extend pa yun. So, let's talk about my brother or sister. So kung tatanungin niyo ako ano gusto ko, lalaki o babae, it depends, kahit ano. Wala talaga akong gusto, pero ang gusto ko talaga lalaki. Stop it. Get some help. Ang gulo ko no? Wala talaga akong gusto, pero ang gusto ko lalaki. Napakagulo. Pero nung kasi, gawa ng ate, which is may ate yun, okay? May ate na siya. And yung ate niya is bunso, so may kapatid din siya na kuya. So parang unti-unting babago yung isip na parang gusto ko na magkaroon ng kapatid yung babae. Parang naman maiba na. Parang, parang masubukan ko talaga kung gaano ako kapatid na para i-handle out or para mag-take care ng kapatid ng babae. Which is kayang-kaya ko kasi mag-take care ng kapatid na lalaki since lalaki nga ako. So alam ko yung mga bagay na hindi niya dapat gawin or parang hindi niya dapat sabihin or mga bagay na hindi talaga niya dapat gawin. Napakagulo ko talaga. Okay. So yun. Actually, mid-June ng July, yung sinabi sa akin ni Mama. Di ba? Alam naman natin na I used to hate my birth month. I used to hate my birthday simula nung giwalay yung parents ko. Pero, and then bukod doon, kasi kada may mag-birthday ako, may umaalis na tao. So kaya ako talaga naging hate yung birthday ko. And then bukod doon, yung birthday ko kasi, there's a trauma mismo sa araw na yun, which is sa 21. May trauma talaga doon. Pero ngayon kasi, meron kasi talaga tayong point sa buhay natin na lahat ng bagay ay biglang magbabago. May darating sa atin na pwede makapagpabago ng bagay na yun. Okay? And then, dalawa kasi yung tatlo yung reason ko kung bakit parang mas nag-grow ako this year. Tatlo yung reason ko. Una na doon yung family ko. Pangalawa yung yung ate ng kapatid ko. Tapos, pangatlo yung kapatid ko. So, kwento ko sa inyo. Actually, yun nga. Sinabi sa akin ni Mama na buntis siya nung kalagitnaan ng July. Hindi ko expected na ganun niya yung mangyayari. Pero parang, nagkakaroon na kasi ako ng idea sa isip ko na parang, what if, bata pa naman si Mama, na what if, dumating sa point na sasabihin ni Mama na buntis siya. So sabi ko, which na rin naman ako doon. Kasi,
parang ang tagal ko na din hiniling na magkaroon ng kapatid since nung hindi pa iwala yung parents ko. So yun, sabi ko nun, since natanda-tanda na ako and then papalapit na ako sa pagtatapos ng pag-aaral ko, so ibig sabihin, pag natapos yung pag-aaral ko, I have to make my step para sa sarili ko. So it means, there's a possibility na pwede na ako lumayo dito para sa trabaho ko at para i-chase ko yung pangarap ko, di ba? So sabi ko, parang gusto ko na rin magkapatid. Para alam niyo naman, may kasama sila dito sa bahay, may mga magpapasit sa kanila kasi alam mo yun. Kaya talagang hinihiling ko talaga yun. Matagal na talaga. Pero nung una kasi ayoko talaga, lalo na nung kabataan days ko pa, ayoko. Kasi naiisip ko parang baka mawalan ako ng pagla sa buwan nila if ever na magkaroon ng kapatid. Pero ngayon kasi parang hindi nangyari. Parang nasa akin pa rin yung focus ng buong family ko. Kasi ako naman talaga yung pinakaunang apo sa family ko. So ako yung pinakaunang apo, ako yung pinakaunang lalaking apo. So sana maging lalaki, pero sana din maging babae. So yun, mid ng July nung sinabi sa akin mo. And actually, nung July kasi talaga, hindi pa talaga ako fully guilty. Kasi alam naman natin na yung last relationship ko, nung fit sa akin, and then yung last talking stage ko, ganun din yung ginawa. So parang in that particular times, nadagdagan pa yung trauma sa fears ko. So because of that, parang sabi ko na, I really hate my birthday. Like, ayoko talaga na darating sa point na darating na naman yung birth month ko. Kasi talaga ayoko ng birth month ko. Kasi kada birth month ko, may aalis na tao. Kada malapit yung birth month ko, yung birthday ko. Pero ngayon kasi iba yun nangyari. May dumating na tao. Dalawa sila. Next vlog nyo na malalaman nyo. Dalawa yung dumating na tao sa buhay ko. Yung July. Actually, hindi ko lang alam kung July ba yun, pero basta, dalawa yung dumating na tao. And then actually, hindi ko talaga in-expect na darating yung point na magiging kuya na talaga. Like, literally ako kuya. Kasi hindi ko naman kasi in-imagine kasi kuya lang naman talaga ako sa mga pinsan ko, pero hindi ko naman sila masyado nakakasama. Or there's a particular time na parang nakapag-alaga na rin ako ng bata, pero hindi naman total araw-araw or parang lagi kong kasama. Kumbaga, taga-bantay lang ba? Kasi aalis sila. Ganun. So yun, sabi ko nung nalaman ko. Actually, maluwa-luwa na ako nun. Nagluluto kasi ako ng gabi yun eh. Tapos bigla sa akin sinabi ni mama, nabunso si mama. Sabi ko, pinatay ko yung kalan. Napasandal ako dun sa luma naming ref. Tapos napaupo ako. Ganito ako pero nakangiti. Like, gano'n. Tapos yung luwa ko, naiipon sa mata ko. Like, sabi ko, hey, ito na nga ata talaga yung sinasabi kong right time for me. Alam niyo yun, yung tamang oras para ako naman, para maging stable naman ako at para maging masaya naman ako. Yun yung sinabi ko that time. And then yun, talagang sinabi ko agad sa mga kaibigan ko, sinabi ko agad sa mga pinsan ko, and then sa kabilang bahay, sinabi ko agad. Kasi talagang sobrang na-excite ako. Kasi talagang hindi ko talaga na-imagine, pero I've been dreaming about that thing na sabi ko, mag-aalaga ako ng kapatid ko. Yung bond ng kapatid, yung pag nagsama sila, there's gonna be an endless sparks. Parang, alam mo yun, parang electricity na pag pinagdikit mo. Bang! Sobrang close, alam niyo yun? Bang! Ayun talaga yung pinas, dream ko. Or yung parang napapaginipan ko every time na parang pag hinihiling ko yung bagay na yun. Then suddenly yun nga, simula nung nasabi sa akin ni mama na yun nga, may panganay na ako, and then hindi na ako basta bunso, hindi na ako ulit dyan. Nag-set pa ako ng another challenge sa buhay ko. Kumbaga, di ba alam naman natin yung plano ko na I have to improve myself, I have to make myself better than I am yesterday. So, nung nalaman ko na magkakaroon ako ng kapatid, na-realize ko na hindi lang basta improvements, hindi lang basta better than I am yesterday yung kailangan gawin. I have to make myself more better and I have to make some more improvements. Kumbaga yung parang alam niyo, kuyang-kuya talaga, alam niyo, kuya talaga yung dating na parang cool kid. Kasi gusto ko din kasi maranasan yung, yung kapatid ko na
ikikwento ka doon sa mga kaibigan niya na, kuya ko, ang cool nun, vlogger yung pogi yun, shems, ganun. Yun yung gusto ko maranasan. And suddenly, yun nga yung sabi ko, kung gusto ko mag-end yung story ko dun sa ending na gusto ko, I have to do my best, di ba? At kailangan natin gawin yung best natin. Pero itong vlog naman na to is not about me, about to sa kapatid ko. Ano nga ba yung mga plano ko, yung mga dapat kong gawin para, alam niyo naman, para maturuan siya sa tama, kasi kuya ako, panganay ako, di ba? There's sobrang aga ng responsibility na yun. Pero not totally a responsibility, pero a responsibility being an older brother. Alam niyo yun? So, marami talaga akong gusto na ituro sa kanya. Kasi sabi ko, I need to do my best para hindi siya maging kagaya ko. Kasi aminado ako, na-disrespect ko yung family ko over a relationship na hindi naman pala dapat talaga ipaglaban. Kasi there is a thing na darating sa buhay natin na hindi lahat talaga pwede natin ipaglaban. Na hindi talaga worth it ipaglaban. Alam niyo yun? Kasi nung time kasi na nag-cheat yung last relationship ko, doon ko na-realize na bakit ko siya pinaglaban. Kasi she made me a promise na she will never do the things that my father did to us, na mag-cheat or parang nagkakaroon ng third party. Pero ginawa niya pa rin. Not just once, but twice. So, ang hirap talaga magpatawad. Pero, darating ka naman yung punto na mapapatawad ko siya. Pero sa ngayon kasi talagang meron pa rin sakit para sa akin. Pero, wala na akong pakialam sa kanya. Okay? Kung idadawit niyo naman yung pangalan ko, sorry. Sorry. Kasi, marami kasing times na nadadawit yung name ko sa ex-girlfriend ko. Which is, pinaka-ayoko nung gano'n na wala nang kami, pero nadadawit pa rin yung pangalan ko. So yun, ayun yung pinaka-una kong gustong gawin na I have to do my best para hindi maging kagaya ko yung kapatid ko na naging disrespectful dahil lang sa isang tao. Na hindi ako din. Tapos, tuturuan ko din yung mga bagay na dapat niya malaman. Like yung mga bahay, mga studies shit, academics. Tapos, marami pa akong gusto i-answer. Well, alam ko naman kasi talaga na matuturuan ko ng ayos yun. Kasi hindi lang naman ng family game meron siya. Hindi lang naman ako na kuya meron siya. Meron na rin siyang ate na, alam niyo, na handang turuan din siya sa lahat ng bagay. If ever na hindi ko kasi if ever na hindi ko kaya isang bagay. Kasi alam naman natin na girls, yung mga babae, mas alam nila yung gagawin kaysa sa amin mga lalaki. Kasi tayo mga lalaki, pag meron tayong kailangan gawin, talagang minsan kasi hindi na natin pinag-iisipan kung ano ba yung pwedeng maging possibilities, kung ano nga ba yung pwedeng maging resulta ng bagay na gagawin natin. Pero sila, iniisip muna nila yung mga bagay bago nila gawin, di ba? Kaya alam nila yung mga possibilities na mangyayari. Kaya, mas alam nila, like, legit kasi talaga, mas mature ng babae is na lalaki. So, kaya yun, alam ko naman na pupunta siya sa tama. And gusto ko rin nasabihin sa kanya na, yun nga, na galingan niya sa pag-aaral. Like, higitan niya yung mga ginagawa ko ngayon. Kasi ako, alam ko naman na kaya niyang higitan yun. Kasi ako naman kasi, aminado ako na hindi ako sobrang talino, hindi rin ako good-looking guy. Pero alam ko naman na kaya niyang higitan lahat ng yun basta mag-aaral lang siya ng mabuti. At mas mabuti. At ng mas mabuting. Alam ko yun. Kasi, ayun nga. Kasi alam ko yun. Kasi marami naman magtuturo sa kanya ng mga bagay-bagay. Kung sakaling magkaroon na siya ng isip at kung maiintindihan niya ng lahat, alam ko naman na matututo siya. Diba? So, ayun. So, message ko lang sa kapatid ko. If ever na mapapanood mo na to, pre. Bro, sis, kung ano ka man, babae ka man na lalaki, pero kung mapapanood mo to, at alam ko naman na mapapanood mo to, medyo may isip-isip ka na kasi hindi ko naman ipapanood sa ito nung hindi mo pa ito makakaintindihan, di ba? Siyempre, ipapanood ko sa iyo ito pag naiintindihan mo na lahat, di ba? Kasi, yun, alam kong this time, wala ka pa sa mundong to, pero mapapanood mo to nandito ka na. At alam kong malayo na yung narating mo. Okay? So, ito lang yung message ko sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo sa lahat ng nagawa ko. Actually, yeah. I'm very proud ko, yeah, sa kapatid ko.
At yun, pagpatuloy mo lang yan. And kung mo akong gagayahin na, alam mo yun, na papasok sa isang relationship na sobrang aga, pero tuturuan pa rin naman kita kahit pa paano ng mga bagay-bagay about love. Kasi since I have experienced a lot of things in love, pero ayoko muna na papasok ka sa isang relationship kung hindi ka pa ready at mature enough to handle a relationship. Okay? Kailangan mo muna magtapos ng pag-aaral. Kahit 18 ka na, hindi ka pa rin pwede. Kahit lalaki ka pa. Okay? Yun. Sobrang proud ako sa'yo. And you have to keep on going and going. And then sobrang bilib ako sa'yo kasi you grow so much. You learn so much. Not hindi lang sa amin, no? Family natin, hindi lang sa akin na kuya mo, kundi sa ate mo din. So, you have to do your best. You have to do always your best. You have to give it all sa isang bagay na gusto mo. Kung yung pangarap mo ay gusto mo makamit, kailangan mong gawin lahat ng makakaya mo para makamit mo yung pangarap mo. At siyempre, kailangan mo ng tiyaga at sipag sa lahat ng bagay para ma-earn mo yung success, okay? At bukod doon, never learn how to disrespect someone. Okay? Kahit na sinisiraan ka ng tao, kahit nagalit sa'yo yung tao, respetuhin mo pa rin siya. At yung pakikitungo mo, dapat hindi pa rin magbabago. Dapat mabait ka pa rin sa kanya. Dapat if ever na kailangan niya ng tulong, tulungan mo pa rin siya kahit na meron siya mga bagay na sinasabi sa'yo hindi naman totoo at mga bagay na ginagawa sa'yo na maling-mali. Okay? Kailangan mo pa rin i-respeto yung tao yun. Kasi tao pa rin naman siya. Goods yun. Basta, if ever you have a problem, hindi ko naman na family natin, ako po yung si ate nila mo, okay? So, you can count on us. As always, we're always here. Hindi ka namin iwan at hindi ka namin basta papabayaan. So, yun. Welcome to the world. Actually, may isip ka na nga pala. Mapapanood mo itong may isip ka na. And then, alam ko balang araw gagawa tayo ng content dito sa channel ko na magre-react ka dito. So yun, sinabi ko kanina, yung middle finger thing ako magagayahin ko. Bad yun. Okay, bad yun. Pero alam ko naman darating din sa punto na ako. So yun. So, proud ako sa'yo, okay? Yeah. Keep doing it. Keep it up. So yun lang guys mga katropa. Dito ko na rin siguro tatapasin itong video na ito. So alam nyo na hindi na ako basta bunso. Na hindi na ako basta, alam nyo, hindi na ako basta only child. No? So, yep. So kung mapapansin nyo, sa susunod na vlog, ganito pa rin yung suot ko kasi nag-shoot po ako nung August. Tapos nung September ng pag may free time ako, like pag wala akong ginagawa, sinushoot ko na talaga yung mga nakaparado kong contents para wala na akong problema sa mga upload dito. So, yun. So, yun lang guys. If you like this video, please like, share, subscribe, and hit the notification bell at kung gusto mo shoutout, comment down below ng hashtag or shoutout po. And I will pick up 5 person and I will shoutout them to the end of the video. Sila naman mga katropa. And see you in the next episode. Vlogmas Season 4. Peace out. Merry Christmas sa inyo. Goodbye.